umaga po sa bawat isa at tayo po'y mananambahan na sa ating Panginoon at sa ating mga kaibigan o kapatiran na sa kanilang tahanan at naway po'y kasama po namin kayo sa pananambahan sa Diyos. Maaari po kayo magsitayo at awitin po natin ating unang kanta, Jesus Saves, dahil mission month po natin for this year, 2020, for the month of November. Awitin po natin, Jesus Saves. On the first verse now, ready, sing. We have heard a joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Climb the steeps, across the waves. Onward is our Lord's command. Jesus saves, Jesus saves. Wap it on the rolling tide. Jesus saves, Jesus saves. Tell to sinners far and wide. Jesus saves, Jesus saves. Sing ye islands of the sea. Echo back the ocean waves. Earth shall give her jubilee. Jesus saves, Jesus saves. Third stanza. Sing above the battle strife. Jesus saves, Jesus saves. By His death and endless light. Jesus saves, Jesus saves. Sing it softly, wrap in gloom. When the harp of mercy quaves. Sing in triumph o'er the tomb. Jesus saves, Jesus saves. Last verse. Give the winds a mighty voice. Jesus saves, Jesus saves. Let the nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation full and free. Highest hills and deepest caves. These are song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Amen. Pangunahan po tayo ni Brother Paul sa ating panalangin. Amen na. Sige po, maaari po makaupo. Awit pa po tayo ng isang awitin. Bring them in. Dahil mission man po natin, awitin po natin mga awiting pang mission. Bring them in. Sige po, awitin natin. On the first verse na, ready, sing. Heart is the shepherd voice I hear. Out in the desert, dark and drear. Calling the sheep who got astray. Far from the shepherd's folds away. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Who go and help these shepherds kind. Help him the wandering ones to find. Who bring the lost ones to the fold, where they'll be sheltered from the cold. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Out in the desert, there hear cry.
cry, out on the mountains wild and high. Heart is the master, speaks to thee. Go find my sheep where there they be. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Amen. Awit pa po tayo ng isang awitin. Pwede po natin, bring the sheep. Bago po natin tawagin si Pastor para sa mga announcement. Sige po, awit po tayo. On the first verse na, ready, sing. Sowing in the morning, sowing seed of kindness, sowing in the noontide and the dewy eve. Waiting for the harvest and the time of reaping, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Sowing in the sunshine, hearing neither clouds nor winter chilling breeze. By and by the harvest and the labor ended, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Last stanza. Going forth with weeping, sowing for the Master. Though the loss sustain, our spirit often grieves. When our weeping over, He will bid us welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Amen. Thank you, Pastor Doy. Okay, magandang umaga sa inyo. It's good to see you all this morning. Well, ang ating announcement ay last Sunday ng ating missions conference ngayon, and it is a blessing that somehow we're able to celebrate our missions conference, sa ganitong paraan. Mamaya nga pala, during I think 10:30 morning worship service, darating rito si Pastor Sioson. We might give him time to share something for us sa kanyang gawain sa Manito. At ganoon din, mamaya pag alis nun, yung mga relief nating ditong mga damit ay pabibit-bit na rin natin sa kanya, At padadala naman natin doon sa area ng Bicol, dahil marami ding nangangailangan talaga doon, yung isa sa mga kaibigan namin doon at alam na rin na talagang walang natira yung lugar, yung sa Tiwi, sa tabing dagat. Meron kaming pastor na kaibigan doon na nakapunta na rito yun sa church natin. Ganun pa man, pray for our people, especially yung mga unti-unti nagre-recover doon sa sinapit na bagyo, Panalangin natin sila. And also, mamayang hapon, I'll be preaching on the subject na pagtawag sa kaligtasan. So punta kayo rito, Romans chapter 10. Yung whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Okay? Yung passage doon. Paano sila tatawag kung walang mangangaral o wala silang alam. So mamayang hapon, I will be giving that message. And then, isang linggo na lang, December na, Napakadali ng panahon. Nagdivisoria na ba kayo? Hindi pa. Hindi uso, doon? Face mask. Walang social distancing din doon sa Divisoria, Ewan ko, wala kasing natatala lately ngayon sa Metro Manila. Dito sa atin, sa area natin, Marikina, maging sa Manila na na nagka-COVID. Ang meron, puro probinsya. So,
ingat pa rin dahil bagamat ang mall ngayon matamlay, pero yung Divisoria hindi yata tumatamlay eh. So puno pa rin. Sabi, si Melinda nung pumunta ron matamlay. Eh after 1 week, nawala yung tamlay, sumigla. No? Napuno na ng tao at ngayon, ang dami na rin tao. So, papasok na tayo doon sa tinatawag nating Christmas spirit. No? Wala pa nga Christmas, meron na tayong decoration eh. Pero ganoon pa man, we still can celebrate the what we call Christmas, no? The birth of our Lord Jesus Christ. At alam natin eh, kahit itong taon na ito ay katakot-takot na pagsubok ang dumating sa Pilipinas, eh, may Diyos. No? Ang dahilan kung bakit ipinanganak ang tagapagligtas para iligtas tayo. At hindi lamang kayang magligtas niya sa physical na aspeto, kayang magligtas din ng ating Panginoon sa spiritual na aspeto. Okay? So, ipatuloy natin panalangin yung mga kapatid natin na may mga karamdaman. Of course, some of them cannot come this morning. Nakausap ko dahil may sipon. Yung iba, kasa swab test lang, hindi pa alam yung result, kung ano yung result. So, gusto nila munang malaman na yung result sa swab test nila bago makabalik ulit rito sa church. Pero ganun pa man, I hope and pray that they will be healthy. No? By next week, makakapiling na natin sila. So, wala po tayo nung dati taon-taon kada hapon, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng missions banquet. So, hindi po natin maisasagawa ngayong taon 'yan, baka next year. Ganoon din po, hindi tayo magkakaroon ng Christmas party, no? Na sinasagawa rin natin taon-taon sa gabi. Siguro ang mayroon lang tayo Christmas breakfast, no? Sa darating na Sunday bago mag-araw ng Pasko. Okay? So, muli magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa pagdalo nyo ngayong umaga. And I hope and pray that continue by God's grace na manatili po tayo sa tamang kalusugan. Ingatan natin ang ating mga sarili. Siya nga pala, bukod roon sa tinatawag rito, yung meron tayo ngayon yung air purifier. May nag-suggest sa akin isang kapatid na Pastor, bili ka nito, yung air pagger, yung fog, nagfa-fog siya. Pero may nilalagay siya na tawag rito. May inilalagay na liquid roon para mag-fog. Gagamitin natin 'yon bago tayo mag-service. Para luminis talaga ang church. Alam niyo kapag maayos ang church at malinis ang church, confident ang tao pumunta. Okay? At yun naman ang sinisikap natin para at least lahat tayo wala yung fear. And I tell you, lalong mawawala yan pag dumating na yung vaccine. Okay? So ito yata si Erwin, Sinovac na ipasasaksak nito sa katawan niya. No? Yung galing China, kasi China rin ang gumawa ng virus. China rin yung may antivirus. No? Ayun. Pfizer at Moderna, magsasaksak na sila sa Amerika ngayong 15. Ngayong December 15. Talagang magsisimula na sila. 50 million kagad ang palalabasin nila na vaccine. Ang China, 5 vaccine din. Ang meron silang hindi pa available. Next year pa sila available. Pero yung Pfizer, which is made in Germany, Moderna, which is made in US, simula na sila ngayong December. Ewan ko kung kailan darating sa Pilipinas yun. Ang prayer ko nga, early next year dumating. Kasi ang blessing nyo rito sa Metro Manila, tayo unang bibigyan. Okay? Yung mga nasa probinsya, huli sila kasi hindi naman sila may mga virus, lalo na yung mga remote places sa Pilipinas, hindi sila mabibigyan hindi sila kaagad muna mabibigyan dahil nga hindi naman sila nagkaroon ng cases. Ang maraming cases Metro Manila. Kaya ang ipaprioritize talaga, of course, Metro Manila, yung mga mga worker, mga police, mga nasa 4Ps. Ano ba yung 4Ps? Hindi ko alam. 4 na, ano ba ibig sabihin nun? Pangtawid Pamilya Program, yun ba yun? Yung pala ang 4Ps na tinatawag. So, sila muna ang ipaprioritize at saka majority ng mga tao rito sa Metro Manila. Kaya tayo ang mabibigyan dahil nga dito kumalat ng husto yung Manila, Davao, Cebu, yan ang mga bibigyan. Tapos
susunod lang, ayon sa balita, yung mga bayan na hindi naapektuhan naman ng COVID. Meron ng isang bansa ngayon nalaman ko nag-lockdown eh. Pero I think a month ago, nagbasa ako ng article sa kanila, wala man lang COVID sa kanila. Alam niyo kung saan? Mongolia. Walang ka-COVID. Mongolia. Tapos, kaya lang itong nakaraang mga 3 araw, may nakausap ako. Sabi ko, alis na ba si misis mo papuntang Mongolia? Hindi, lockdown muna sila doon. O bakit nagkaroon ba ng COVID? Hindi, ayaw yata nila magpapasok. para walang COVID sa kanila kasi mag-OFW yung kaibigan ko doon eh. Ayaw yata nila magpapasok para walang COVID sa kanila. Okay. So, yun ang, ewan ko ngayon kung meron na sila, no? Pero, yun ang balita ko actually last year, nabasa ko at nakapanood ako ng article patungkol sa kanila na wala silang sakit. Well, yun lamang. I hope and pray na patuloy nating ipanatili yung ating pag-iingat sa sarili. No? Pag-iingatan din tayo ng Diyos. Pero gawin mo yung responsibility mo, no? Na mag-ingat ka rin sa iyong sarili. Okay, magpapaawit tayo ng awit pagbati at magkakawayan lang tayo para tayo mga nasa Miss Universe. Ganun lang muna. Pag may vaccine na, pwedeng kamayan. Kawayan muna ngayon. Okay. Brad. Sige po, maaari po kayong magsitayo at magkawayan po kayo sa isa't isa, sa bawat isa. Awitin po natin, Great is the Lord. Ready, sing. Great is the Lord, and greatly to be praised in the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful situation, the joy of the whole earth is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion on the sides of the north, the city of the great King. Amen po. Manatili po kayong nakatayo. Tago si Brother Rene sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Good morning. So let us open our Bibles to the book of Matthew chapter 9. Matthew chapter 9, babasahin po natin from verses 35 to 38. Salitan po. Babasahin ko yung unang verse. Matthew chapter 9, verse 35 to 38. Nahabag si Jesus sa mga tao. Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga lungsod at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang magandang balita ng kaharian at pinapagaling ang bawat sakit at bawat karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya. Sapagkat sila'y nangamba at nilulupay-pay at kahit manupa ng pastor. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, tunay na napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ng anihin. Magpadala ng manggagawa sa kanyang ari. God bless the reading of the word. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Let us pray. Mahal naming Diyos, Ama naming nasa langit, Ikaw na soberano at nakakakita ng lahat ng bagay sa aming buhay. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa pribileyo sa umagang ito na tinipon mo muli ang iyong mga anak sa dakong ito para sama-samang makapanalangin, mag-awitan, makapanambahan, maging yung mga kapatid namin, Panginoon, na sumusubaybay sa amin sa kanilang mga bahay. Ama, sa umagang ito, dalangin namin na Ikaw ang magabay sa aming pagsamba. Makapagbigay nawa kami ng kalulatian sa iyo. Maging kasagutan nawa ang mensahe ng iyong salita sa mga kapatid at sa mga anak mo na narito, Panginoong Diyos. Ipinapanalangin ko, Ama, na tulungan mo kaming lahat sa aming buhay bilang iyong mga anak, hindi lamang sa physical na aspeto ng aming buhay, kundi higit sa lahat sa espiritual na aspeto ng aming buhay. At sa buwang ito, Panginoon, mga linggong nakalipas, papasalamat po ako na patuloy pa rin pinapaalala at binibigyan pansin ang kahalagahan ng gawain ng misyon
bilang isang iglesia. At ito'y tungkulin namin, O Diyos. Patnubayan mo kami sa oras na ito. Mawalhati ka nawa, Panginoong Jesus. Puspusin mo ako ng Espiritu, maging ang mga tagapakinig, na maunawaan at mailapat nila sa kanilang mga buhay ang mensahe na aming pag-aaralan. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Maupo po tayong lahat, mga kapatid. Matthew chapter 9. Okay? Kapag ito po yung pinag-aralan natin, itong book of Matthew, ang kagandahan po kasi sa aklat na ito, no? Of course, iba-iba yan, no? Patungkol sa biography ng ating Panginoon Jesucristo, and the one who wrote Matthew chapter 9, wala pong iba kundi si John Mark. Kung yung last week, narito po kayo, nung gabi, ay isa po sa nahagip din naming pangalan, si John Mark, or tinatawag minsan na Juan, minsan tinatawag na Mark. Ito po yung pinsan ni Bernabe na nakasama doon sa unang paglalakbay mission, kaya lang nag-quit. Pero yung bandang huli, na-prove niya ang kanyang sarili sa paglilingkod sa Panginoon, kaya kinailangan uli siya ni Apostol Pablo sa gawain ng paglilingkod hanggang sa binayayaan siya ng Diyos na sumulat ng Book of Mark. Ganun pa man, ito'y Matthew, at ang anggulo po ni Matthew, isinulat niya po ito sa mga Hudyo. At ganun din, ang binibigyan pansin po rito ay yung tinatawag nating pagiging hari ng ating Panginoong Jesucristo. Now, Matthew chapter 9, may ang title po ng aking message, Panginoon ng Misyon. Of course, alam natin, ang Panginoon ng Misyon, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang ating bibigyan pansin at pag-uusapan. Meron akong mga bagay na nais makita nyo as we study this, no? 3 bagay sa ating pag-aaralan. Of course, binasa na ito kanina na makita niya napakaraming tao na habag siya sa kanila sapagkat nanlulupaypay sila at nangangalat katulad ng mga tupang walang pastor. Ngayon, may 3 bagay po ako na nais mapansin nyo sa ating passage na binasa ni Brother Rene kanina, no? Ang Panginoon ng Misyon, unang-una nais kong makita ninyo ang kanyang nakita. Ano ba ang nakita ng ating Panginoong Jesucristo? Unang-una, nais kong makita nyo ang kanyang nakita. Nakita niya ang napakaraming tao sa spiritual nilang kalagayan. Ito yung makikita natin sa verse 36, nang makita niya ang napakaraming tao. Of course, yung mga nagmamasid doon, hindi lang naman ang ating Panginoong Jesucristo kundi maging din ang mga alagad niya. Kaya lang, iba ang pananaw ng ating Panginoong Jesucristo sa mga nakikita niya sa mga tao na hindi nakikita ng kanyang mga alagad. No? Of course, nakikita rin ng mga tao yung mga pangangailangan ng mga tao. Nakikita rin ng Panginoon yung mga pangangailangan ng tao. Dumako tayo sa Mateo 14:14. Nakita niya ang may mga sakit. Sabi nga rito, Mateo 14:14, pumunta si Jesus sa baybayin at nakita niya ang napakaraming tao at nahabag siya sa kanila, pinagaling niya ang mga may sakit sa kanila. Bagamat nakita niya ang maraming tao, dito ang napuntirya niya na bigyan ng pansin ay yung may mga karamdaman at pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo yung may mga paramdaman. Sa Mateo 15:32 naman, nakita niya ang mga taong pagod at gutom. At ito'y binigyan niya ng solusyon, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad. At pinalapit sa kanya, sinabi niya, nahahabag ako sa napakaraming taong ito sapagkat 3 araw na silang sumusunod sa akin. At wala man lang silang makain, hindi ko ibig na pauwin silang gutom at baka manlupaypay sila sa daan. So makikita nyo, no? Yung miracle na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo rito, the feeding of the 5,000, okay? Ginawa niya ito pagkatapos ng 3 araw na session. Isipin mo, 3 days na may session ng ating Panginoong Jesucristo, hindi alintana. Nung mga tao, gutom, hindi sila nagrereklamo Nakikinig sila sa ating Panginoong Jesucristo. Mukhang mas napaprioritize ng mga tao yung spiritual na aspeto ng kanilang buhay, yung pangangailangan nila sa kanilang buhay. Kaya kahit 3 days na, no, maaring may shortage na sila sa food doon, si Kristo mismo nakakita ng pangangailangan yun sa mga tao after 3 days. Ito yung miracle ng miracle ng 5,000. May miracle din ng 4,000, no, na feeding of the 4,000 na kung saan within the day, habang nakikinig yung mga tao sa kanya, nakita niya rin yung pangangailangan ng mga tao, gumawa siya ng himala. Dito hindi, 3 araw, no? 3 araw ang makikita nating session na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, at sa uling bahagi nung araw na yon,
talagang makikita natin gumawa ng himala ng pagpapakain ng ating Panginoong Kristo bago niya i-dismiss yung mga crowd. So nakita ng ating Panginoon yung pangangailangan nilang physical. Pero nais kong mabigyang emphasis dito, may mga pagkakataon sa Biblia na ang nakikita ng Panginoon yung pangangailangan nilang espiritual. Pansinin niyo po. Sa istorya ng ating Panginoong Kristo together with Nicodemus, sinabi niya si John 3:3, no? Tumugon si Jesus at sinabi sa kanya, katotohanan, sinasabi ko sa iyo, maliban ipanganak muli ang isang tao, hindi niya maaring makita ang paghahari ng Diyos. So dito, nakikita ng ating Panginoong Kristo na may pangangailangan si Nicodemus. Bagamat Nicodemus is a very religious person and he's the leader of the Jew during that time, there is something lacking in his life. Ito nga yung magkaroon siya ng kaugnayan sa Diyos sa pamagitan ng Kristo. So verse 7, sinabihan niya si Nicodemus, huwag kang magtaka, sinasabi ko sa iyo, direkta ha, sinasabi ko sa iyo. Actually, yung salitang iyo na binabanggit dito, hindi ito singular. Hindi yung tipo bang sinasabi ko sa iyo. Hindi, kapag ito'y tinignan niyo sa Greek, yung word na iyo dito, plural, no? Kumbaga si Nicodemus ang nagre-represent ng mga religious blind people. Sinasabi ko sa inyo, bagamat mga religyoso kayo, pero bulag kayo sa katotohanan, kinakailangan kayong ipanganak muli. Bakit nasasabi ni Jesus Christ na direkta yon? No? Dahil nakikita niya yung pangangailangan ng isang tao spiritually. Alam niya yung puso at isipan ng mga tao. So isa lamang ito sa mga halimbawa na makikita natin sa Biblia. Pangalawa, makikita natin yung sitwasyon. Ito, gustong-gusto ko ito, no? Yung istorya nung tinatawag nating rich man, yung young rich man. Tama ba? Yung young honorable man pero rich man, okay? Na lumapit sa ating Panginoong Kristo, actually sa book of John, I think, no? Makikita natin na nagtatanong siya kung paano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan hanggang sa nag-usap sila ng Panginoon na connected sa law. Pero ito yung bandang huling nabanggit ng ating Panginoong Kristo sa anggulo naman ni Marcos. Tinignan siya ni Jesus at inibig siya. So pansinin niyo, no? Yung damdamin ng ating Panginoong Kristo rito sa lalaking ito. Okay? He is a rich person. Okay? He is an honorable person. And maari accomplish niya ito pagdating sa buhay, sa material things of the world. Sinabi niya sa kanya, isang bagay ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik, ibigay mo ang salapi sa mga duka, magkakaroon ka ng nakaimbak na kayamanan sa langit. Pagkatapos pumarito ka, pasanin mo ang krus at sumunod ka sa akin. Ngayon, hindi natin to message sa lahat ng mayayaman. No? Kasi ito, isolated case ito. Na makikita natin na sinabi niya doon sa young rich man ito na naghahanap ng kaligtasan. At of course, hindi niya ito matatagpuan sa law. He thought na yung law na-accomplish niya na, pero meron siyang kulang doon yung pag-ibig niya sa Diyos. Mukhang naging idol niya sa kanyang buhay, yung kanyang kayamanan, hindi niya magawang bitiwan ito nung ito'y sinabi ni Kristo sa kanya. At ang makikita nga natin, sabi rito, no, na humayo ka, pagbili mo ang lahat mong tinatangkilik, ibigay mo ang salapi sa mga dukha, magkakaroon ka ng nakaimbak na kayamanan sa langit, pagkatapos pumarito ka, pasanin mo ang krus at sumunod ka sa akin. Actually, isa ito sa napakagandang talata sa Biblia, how the Lord is inviting people directly, personally, to come to Him. Kasi hindi naman lahat meron nga isa nagpresenta, Panginoon, susunod ako sa iyo. Sabi niya, hindi, pumunta ka muna roon sa mga kamag-anak mo at ipakita mo sa kanila yung dakilang ginawa ng Diyos sa iyo. Naalala niyo yun? Yung lalaking sinapian ng napakaraming masasamang espiritu, ang pangalan niya Legion, and then gusto niya sumunod sa ating Panginoong Kristo. Kaya nga lang, mas in-advise siya ni Jesus Christ na bumalik ka sa mga kamag-anak mo at mga kababayan mo at sabihin mo kung gaano kadakila ang ginawa ng Diyos sa iyo. Pero dito makikita natin, direkta siyang sinabihan ng ating Panginoong Kristo, sumunod ka sa akin. Well, isa rin sa halimbawa, yung Luke chapter 19, kung paano nakita ni Kristo ang pangangailangan ng lalaking ito. Sino ito? Si Zaccheo, no? Dumaan si Jesus sa Jericho,
at naroon ang isang lalaking nangangalang Sakeo, siya ay pinunong maniningil ng buwis at siya ay mayaman. Pansinin nyo, no? Kumbaga, BIR connected to sa BIR Bureau of Internal Revenue, at ang katangian nitong mga to, kaya ito itinitiwalag sa mga sinagoga at ayaw sa kanilang mga kapwa Hudyo nila dahil nagtatrabaho sila sa gobyerno ng Romano. Okay? Kumbaga, labas nila, traidor sila. Pangalawa, sa paniningil nila ng buwis, talagang may tongpats na sila. Kaya ang karakteristik nito mga maniningil ng buwis nito, mayayaman sila. At inihilera sila ng mga religious leaders during that time, kapag sinabing tax collector, abay mga makasalanan at mga maniningil ng buwis. Bakit nga? Dahil itong mga maniningil ng buwis, talagang mga magnanakaw to, kung tutusin, no? Kapanahunan nila, no? At pinahihirapan nila yung kanilang mga kababayan at traidors sila doon sa tinatawag nating kababayan nila dahil nagtatrabaho sila sa Roman Empire during that time. Hindi niya ito magawa dahil sa napakaraming tao sapagkat siya ay mababa o pandak siya. Verse 4, tumakbo siya sa unahan at tumakyat siya sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus sapagkat sa daang iyon daraan si Jesus. Nang dumating si Jesus sa daang iyon, tumingala siya at nakita niya si Sakeo. Sinabi ni Jesus sa kanya, Sakeo, magmadali kang bumaba sapagkat sa araw na ito, kinakailangan manatili ako sa iyong bahay. Nagmamadali siyang bumaba at nagagalak siyang tinanggap ni Jesus. Isipin mo, sa dami-dami ng tao nung kapanahunan na yon, na masasabi nating gustong makita si Jesus. Okay? At masasabi nating mga tao na interesadong makilala siya. Okay? Meron siyang isang particular na tao na talagang na kinausap rito, na nasa puno, walang iba kung hindi si Sakeo. Bakit? Dahil alam niya, may pangangailangan ito sa kanyang buhay. Verse 9, sinabi ni Jesus sa kanya, sa araw na ito, dumating sa bahay na ito ang kaligtasan sapagkat siya ay anak ni Abraham. Ang anak ng tao ay pumarito upang hanapin at iligtas ang nawawala. Pansinin nyo, ang Panginoon ng misyon, ang kanyang nakita ay ang pangangailangan ng tao espiritual. Actually, tayo pwede rin ganun. No? Naway panalangin natin lagi, mga minamahal, nang makita natin sa mga tao, hindi yung mayaman sila, hindi yung tanyag sila, hindi yung we want to rub shoulders with them dahil they have some connection with the people in high places. Hindi yun. Ang dapat nating makita sa kanila, unang-una, naway bigyan tayo ng mata ng Diyos, no? Yung pangangailangan ng mga tao sa spiritual na aspeto ng kanilang buhay. Actually, si Apostol Pablo, ganun nga eh. Nung nagpunta si Apostol Pablo dun sa Athens, kung hindi kayo, kung yung alam yung istorya niyo, no, talagang namangha siya dahil yung mga tao dun masyadong religyoso. Bakit? Saksakan ng daming tinatawag na Diyos-Diyosan dun sa Athens eh. No? Ang daming Diyos-Diyosan. Kaya namangha siya nung mapunta siya ron. Anong masasabi natin? Na yung lugar na yon ay masasabi nating alipin ng maling pananampalataya o maling paniniwala. At ganoon din naman eh. Mag-obserba kayo sa mga bayan ninyo. Mag-obserba kayo sa Marikina. Actually, dito nga sa lugar natin, doon sa Kalumpang eh. Katakot-takot na piyesta meron doon, katakot-takot na prosesyon eh. Pati tayo, di ba, pag nagpo-prosesyon doon, apektado dahil yung mga miyembro natin hindi makapag-park doon sa simbahan. Di ba? At ewan ko kung alam niyo itong nangyari 2 years ago, kung hindi man 2 years ago, a year ago, no? Yung dito ginawa, yung may pinakamalaking pagpupulong diyan, no? Yung diyan sa Marikina Sports Center, yung pagpupulong ng mga LGBT. Last year lang yung nangyari, no? Dito ginawa 'yon, tapos nagparada rito. Nagka-traffic, sabi katakot-takot kasi narito rin ako sa Marikina during that time eh. Inalaw ni Marcio na gamitin yung lugar na yan. Well, unang-unang makikita natin na of course sa kanya-kanyang mga bayan kung saan naroon tayo, we can see people who are really slave to sin in their life. Okay? Hindi man sa physical na aspeto, pwedeng sa spiritual na aspeto, alipin sila ng kasalanan. Ito ang dapat nating makita, katulad na nakita ng ating Panginoon nung kapanahonan na yun. Pangalawa, nais kong makita ninyo, ang Panginoon ng misyon, nakita niya ang napakaraming taong aanihin. Ito ang pangalawang nais kong makita ninyo. No? Nakita niya ang napakaraming taong aanihin.
Sinabi nga ron sa talata, basahin muna natin. Verse 36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat nanlulupaypay siya at sila at nangangalat katulad ng mga tupang walang pastor. Na magkagayon, sinabi niya sa kanyang mga alagad, totoong maraming aanihin, ngunit konti ang manggagawa. Nakita niya, una, ang pangangailangan, marami ang nangangailangan sa espiritual na aspeto. Pangalawa, nakita niya ang maraming aanihin. Now, ang makikita nyo rito mga kapatid, kapag ito'y pinag-aralan nyo, no, sa talatang pinag-aaralan natin, nagbago yung metaphor na ginamit ng ating Panginoong Kristo. Una, ginamit niya yung metaphor ng shepherd and sheep, no? Tupa. Okay? At yung pastol. Ngayon, nagbago yung metaphor, ginamit niya yung metaphor ng aanihin at mga-ani. Anong mapapansin natin dito? Kapag pinag-aralan natin itong bagay na ito, ang makikita natin na, of course, the sovereign God is the one who is in control of what we call harvest. He's in charge of everything pagdating sa bagay na yan. Usually tayo nga, no, bilang mga tao, we are guilty of these things na sometimes nag-aatubili tayo na kumausap ng ating kapwa dahil baka akala natin pag kinausap natin sila patungkol sa kanilang spiritual na aspeto ng buhay, maka-offend tayo sa kanila. Pero dapat natin isaalang-alang, well, sometimes ako, guilty din ako sa bagay na ito, pero dapat natin isaalang-alang, hindi ikaw ang in-charge yan. Ang in-charge yan, walang iba kundi ang Panginoon. Ang tungkulin mo, talagang kausapin sila and to witness to them and to share to them, no, their need of salvation in their life. Now, ang ating Panginoong Kristo dun sa aklat ng 1, Kapitulo 4, 35 hanggang 36, ganito yung sinabi niya doon sa kanyang mga alagad, pagkatapos niyang makausap yung babaeng Samaritana, kung yung natatandaan, no, yung babaeng Samaritana, kinausap ng Panginoon at nakita niya rin ang pangangailangan ito. Personally, si Jesus Christ nag-witness sa babaeng ito at nakilala niya si Kristo bilang Messiah. And then pagkatapos ng session na yon, makikita natin dumating ng kanyang mga alagad. May binanggit ang kanyang alagad. May binanggit siya sa kanyang mga alagad dito sa 1 Kapitulo 4. Sinabi niya rito, hindi ba sinasabi ninyo 4 na buwan pa bago dumating ang tag-ani? No? Pinakita ni Kristo yung field. Pero ang field na gustong sabihin ni Jesus Christ dito, yung mga tao, hindi yung literal na anihan. Sapagkat yung field during that time, hindi pa talaga hinog para anihin. No, kumbaga 4 na buwan pa bago magkaroon ng pag-aani ng trigo nung panahon na yon. Pero ang tinutukoy ni Kristo rito na field, he is referring to human beings, no, na kinakailangan anihin sa kaligtasan. Narito sinasabi ko sa inyo, itaas ninyo ang inyong paningin at tignan ang mga bukid. Ito'y hinog na para anihin. Ang aanihin ay tumatanggap ng upa, siya na nag-iipon ng bunga patungo sa buhay na walang hanggan. Ito ay upang ang naghahasik at ang nag-aani ay kapwang magkasamang magalak. So Jesus Christ is referring here, no, the vast majority of people during that time who doesn't know the true and the living God, na kinakailangan anihin na. So, mga minamahal, sa mundong ito, no, napakaraming aanihin. At tayo, it is not we who are to judge na wala tayong maaani. Marami. Sabi nga ng Biblia, no, ang Panginoon mismo ang nagsabi, marami ang aanihin. Kanina nakita natin, ang nakita ng ating Panginoong Hesukristo, yung nakita niyang napakaraming tao sa espiritual nilang kalagayan. Pangalawa, nakita niya napakaraming taong aanihin. Pangatlo, ang nakita ng ating Panginoong Kristo na nais kong makita nyo, nakita niya napakaraming kakulangan ng manggagawa. Diba? The harvest is truly great, but the laborers are few. 3 bagay ang nakita natin. Nakita niya napakaraming taong sa espiritual nilang kalagayan, nakita niya napakaraming taong aanihin, nakita niya napakaraming kakulangan ng manggagawa. Anong ibig sabihin nito? No? Workers are few. Well, nabanggit ko sa inyo kanina, nag-ship ang metaphor. Dun sa sheep, dun sa relationship ng shepherd at sheep, yung shepherd, ang makikita nating
nagbibigay ng pangangailangan ng sheep. Doon sa relationship naman ng aanihin at ng mga ani, makikita mo ang Diyos ang nangangailangan na ipinoprovide naman ng mga manggagawa. Bakit? Kasi yung manggagawa ang ginamit ng Diyos para anihin. Ibig sabihin, yung mga tunay na mananampalataya ang gagamitin ng Diyos upang, okay, i-reach out, hindi anghela ang gagamitin ng Diyos upang i-reach out yung mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. Yung mga tunay na nakakilala kay Kristo bilang tagapagligtas. Okay? So makikita natin kanina, dito ang magmi-minister, no? Walang iba, at ang gagawa ng pag-aani, walang iba, kundi yung mga gagawa na magbobolontaryo, na magpagamit sa Diyos upang mag-ani. So nakita natin yung mga bagay na nakita ng Panginoon. Pangalawa, nais ko naman makita ninyo, yung, tignan muna natin pala yung mga text rather, no? Sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 6:1, bilang kamanggagawa, hinihimok namin kayo, huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Pilipos 2:19-21, ngunit umaasa ako sa Panginoong Hesus na maisugo sa inyo si Timoteo sa lalong madaling panahon, upang ako rin naman ay maaliw kapag nalaman ko ang inyong kagalakan. Ito'y sapagkat wala na ako ibang taong katulad niya ang pag-iisip na may tunay na pagmamalasakit sa inyong kalalagayan. Ito'y sapagkat abala silang lahat sa paghahanap ng mga bagay para sa kanilang sariling kapakanan, hindi sa mga bagay na uukol kay Kristo Jesus. Dito makikita nyo, no? Kung ano ang damdamin ni Apostol Pablo, ganun din ang damdamin ng kamanggagawa niya sa Timoteo. Bakit? Kasi dito, nakakalungkot mang isipin na may mga manggagawa rin sa gawain ng Panginoon na iniisip ang sarili nilang kapakanan, hindi ang mga bagay na nauukol kay Kristo. Kaya ang isinugo niya rito sa pag-aaral natin sa Pilipos, no? Walang iba kundi si Timoteo, sapagkat kapareho sila ng damdamin pagdating sa gawain ng Panginoong Diyos. Okay? Tuloy po tayo. Well, pangalawang bagay na nais kong makita ninyo, Panginoon ng misyon ang kanyang nakita, Panginoon ng misyon ang kanyang naging damdamin. Ano naging damdamin ng ating Panginoon? Matthew 9:36. Nahabag siya sa kanila sapagkat nalulupaypay sila at nangalat katulad ng mga tupang walang pastol, no? At dalawang bagay ang mapapansin natin dito, ang kanyang naging damdamin, nahabag siya, ang kanyang naging dahilan, ang mga tao'y tulad ng mga tupang nangangalupaypay at nangangalat na walang pastol. Actually, doon sa isang salin, nung binasa ni Brother Rene kanina, trouble at saka distress ang ginamit doon, no? Dalawang bagay. Well, unang-una, nais kong bigyan mo ng pansin dito yung tinatawag nating damdamin ng ating Panginoong Kristo, no? Yung word na nahabag, yung compassion. Ang kultura nila nung kapanahunan na yon, yung pagkaawa, no? Sa kanilang paniniwala ang nababanggit kasi natin kapag sinabi nating may awa ako sa tao, usually puso ang inaano natin, ang nire-refer natin. Pero sa kanila, kapag sinasabi lang may compassion ako, paniniwala nila nang gagaling itong compassion na ito sa bituka. Kaya yung word na compassion rito, ang idea nito, tawag rito yung inner guts or inward parts or referring doon sa mga bituka. Kasi ang paniniwala nila roon, yung damdamin mo at yung awa mo sa tao nang gagaling sa bituka yun. Well, tayo sa ating kapanahonan, hindi ganun ang pananaw natin. Alam natin, nagmumula ito sa puso. No? So, ganun pa man, makikita natin deep down inside the heart of our Lord Jesus Christ, hindi siya nagalit sa mga taong ito na kaya kayo nasa ganyang kalagayan, dahil din sa pagiging makasalanan nyo at ayaw nyo sa Diyos. Hindi ganun po. No? Ang makikita natin dito, yung awa ng ating Panginoong Kristo, yung naging damdamin niya sa mga taong ito. Dahil nga, nung makita niya itong mga taong ito, these are troubled people. No? At ang idea ng troubled people dito, masasabi natin, mga tao na nagtataglay ng samot-saring problema at nagbibitbit ng samot-saring problema sa kanilang buhay at nabibigatan. Ganun din, yung idea rito ng downcast na binanggit kanina ro sa pagbasa, ang ibig sabihin dito, thrown down. Alam nyo ba, doon sa sulat ni Philip Keller, doon sa The Shepherd Look at Psalm 23, minabanggit siya doon sa mga tinatawag na tupang cast down. Okay? Or bumagsak. Ito palang mga tupang ito, maaring sa kapal ng kanilang balahibo, ang nangyayari, tumataob na lang sila. No? Hindi na sila makalakad,
Maaring sa sobrang bigat or sa sobrang kapal na balahibo, tumataob na lang sila, nakatiwarek, tapos nakataas yung apat na paa sa ere. Kapag sila napabayaan sa ganung kalagayan, no, maaari silang mapatay at sila ay very vulnerable. Malapit sa kanila yung mga mababangis na hayop para mapatay sila. Eh syempre ba naman nakatiwarik ka eh. Paano ka makakatakbo kapag may dumaan man lang aso doon o kaya yung mountain lion na tinatawag, mapapatay ka talaga, no? So dito, yun ang idea ng tinatawag nating cast down or thrown down. Mga tupa na ang kalagayan nila, hindi nila kayang tulungan ng kanilang sarili, hindi sila makabangon. Talagang makikita natin they are helpless in themselves. Well, of course, ganyan din ang kalagayan ng isang taong makasalanan. Ang isang taong makasalanan na malayo sa Panginoong Diyos, hindi nila kayang tulungan ng kanilang sarili para makaalis sila sa kapangyarihan at pagkakakapit ng kasalanan sa kanilang buhay, maliban lamang sa tulong ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? So, ito ang naging dahilan na makikita natin sa Biblia na kung bakit ang Panginoon ay nahabag sa kanila. Well, meron nga akong istoryang nabasa patungkol sa isang lalaki, no? At itong lalaking ito, bago siya nagpakamatay, tumawag muna siya ng reporter. Okay? At ang bilin niya sa reporter, huwag tatanggalin yung sulat doon sa kanyang bulsa. Well, pagkatapos niya makipag-usap sa reporter, nagpakamatay na siya. Dahil ang nangyari pala, nung binackground check ng reporter ito, yung kanyang buhay, well, few months ago, namatay yung kanyang asawa. Okay? And then after another few months, namatay naman yung kanyang kaisa-isang anak na bata. No? At bago ito namatay, yung bata sumulat sa kanya, at saka mga drawing sa kanya, at ito yung iniingat-ingatan niya. Sabi niya, napakalungkot ng buhay. Hindi ko alam kung papaano ko malalagpasan ang kalungkutang ito. Yung dalawang malapit sa buhay ko, parehong nawala. Tapos itinabi niya yung sa bulsa niya. And then after that, doon na siya nagpakamatay. Well, may mga ganyang tao sa mundong ito. Sa ating kapanahunan, may makikilala ko, baka may ma-encounter kang ganyan. Lalo na ngayon, mga tao na maaring matagal nilang pinag-ipunan yung kanilang mga ari-arian sa isang iglap na wala. No? Mga taong nag-invest ng maraming bagay na bumili ng mga magagandang bagay sa mundong ito, and yet sa pagdating ng kalamidad, nawala. Doon nga sa Bicol, no? Lalo na sa Ginubatan, at least dito, yung bahay mo, pag binagyo, lagpas tao, malilinis mo pa. Doon sa Ginubatan, ang dumaan doon lahar. At yung bahay nila, hindi natabunan ng putik, natabunan ng buhangin. Paano mo huhukayin yun? No? Halos yung mga bahay doon natabunan ng buhangin. Ang mangyayari doon, iwan mo na yun. Unless magkaroon talaga ng effort ang gobyerno, magpadala ng mga heavy equipment doon para yung buong barangay hukayin at makapanumbalik uli. Pero once na dumikit na yon, yung semento at natuyo na yon, yung lahar, talagang that's it. No? Talagang nabaon na yung bahay mo sa ilalim ng buhangin. Yun ang mabigat. No? Sa atin, maaring binaha tayo, may masasalba pa. Pero yung mga nalahar, wala na masasalba ron. Mahirap nang mahukay yun. Kung mahukay mo man yung bahay mo lang nahukay mo, paano yung mga kapitbahay mo at yung buong kalsada? O di ikaw lang nakalubog, tapos nakaangat lahat sila. Ang hirap, no? So, there are people today who are troubled or in distress because of what happened to us in this country. Pero tandaan natin, may solusyon doon. At ang solusyon doon, ang Diyos na pwedeng tumulong sa kanila. Magkaroon lamang tayo ng damdamin katulad ng damdamin ng ating Panginoong Jesucristo. Well, nakita natin ang Panginoong misyon, ang kanyang nakita. Pangalawa, ang kanyang naging damdamin. Pangatlo, ang kanyang ginawa. Ito po yung kanyang ginawa, no? Mateo 9:37 hanggang 38. Na magkagayon sinabi niya sa kanyang mga alagad, totoong marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin nga ninyo sa Panginoon ng anihan na magpadala siya ng manggagawa sa kanyang anihan. Unang-una, nais kong makita ninyo, pinagbigay niya ang problema sa kanyang mga alagad. Okay? Bilanggit natin dito sa Matthew 9:37, no? Na magkagayon sinabi niya sa kanyang mga alagad, totoong marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Sino ang kausap niya rito? Yung mga manggagawa niya. So dito makikita natin yung ating Panginoong Jesucristo, ini-inform niya yung kanyang mga manggagawa. Alam niyo ang problema natin? Okay, ang daming aanihin eh.
pero konti lang ang manggagawa. So it is a problem. Well, of course, church also has problem. Okay? Ang church body, hindi lang pastor ang kapag nagka-problema ang church, hindi lang pastor ang may problema, kundi ang buong katawan may problema, ang buong congregation may problema, at dapat malaman. Okay? Anong gagawin sa problema? Bigyan ng solusyon. At ang makikita nating solusyon na ibinato ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad ay ipanalangin. Pero bago yan, may mga instances na ang ating Panginoong Kristo, kapag na-encounter niya yung kanyang mga alagad, nagsasabi siya ng problema eh. Hindi yung problema niya personal, kundi yung problema na kinakaharap nila sa sitwasyon. Pansinin niyo sa John Kapitulo 6, talatang 5 hanggang 7. Nang tumingin si Jesus sa paligid, nakita niyang napakaraming tao. Papalapit sa kanya, sinabi niya kay Felipe, saan tayo makabibili ng tinapay upang makakain ng mga ito? Sinabi niya ito upang subukin si Felipe sapagkat alam niya kung ano ang kanyang gagawin. So dito, sa verse 7, sumagot si Felipe sa kanya, 200 dinaryong tinapay ay hindi sasapat sa kanila upang makatanggap ng kaunti ang bawat isa sa kanila. Alam niyo po ba ang isang dinaryo kung magkano ito? Ang isang dinaryo ay sweldo ng isang tao, urban worker during that time, nung kapanahonan na yun. Kumbaga kung si Rene, sabihin natin, sumusweldo ng 700 isang araw to, 700 times 200, Brad. Ilan yun? 14,000? No, tama, no? Sipin mo, 14,000, isang kainan lang. Di ba? Kasi sabi niya rito, sabi nga, bitin pa yun. No? Sabi nga rito ni Felipe, 200 denaryo. Hindi sasapat sa dami ng taong ito. Kumbaga, dami nating bisita. Itong 14,000 na ito, kulang tong budget na ito para sa bisita natin. Baka malamang ang budget dapat 20,000. Pero listen, dito gumawa ng himala ang ating Panginoong Kristo. Pero ano makikita natin? Doon sa sitwasyon na yon, sinabi ng ating Panginoong Kristo yung problema. Kanino? Sa isa sa kanyang mga alagad. Doon alam niya kung anong gagawin doon sa problema. Okay? So isa lamang ito sa mga halimbawa na nakita natin nung anong ginawa ng ating Panginoong Kristo, pinaalam niya sa kanyang mga alagad ang problema. Of course, kapag ang church may problema, ipapaalam ko rin sa inyo. Dahil bilang mga magkakapatid sa pananampalataya at bahagi ng katawan ni Kristo, lahat tayo sama-sama tulong-tulong para resolbahin ang problema ng iglesia. Okay? Tuloy po tayo. Pangalawa, pinag-utusan niyang manalangin ng karagdagan manggagawa. Okay, ito napakagandang ito, no? Bakit? Ang makikita kasi natin dito sa verse 38, idalangin nga ninyo sa Panginoon ng anihan na magpadala siya ng manggagawa sa kanyang anihan. Listen, sino ang magpapadala ng mga ani sa anihan? Ang Panginoon ng anihan. Okay? Sa punto libista, no, ng isang taong nag-aaral sa pagpapastor. Sana ang dahilan ng mga taong nagpapastor, hindi dahil naitulak ako sa pagpapastor. O kaya, dito lang sa kurso akong makakapasa eh. Dahil sa course na ito, puro grace. Kaya kahit bagsak-bagsak ako, pumapasa pa rin ako. Okay? Or, yung tatay ko kasi pastor eh, kaya magpapastor din ako. Hindi po ganon. Yung Panginoon ng anihan ang tatawag ng manggagawa sa gawain niya. Pero dapat yung tandaan, pangkalahatan, may panawagan sa atin upang mag-alagad. Yun po yung sinabi sa Matthew chapter 28. Go into all the world and preach the gospel into every creature. Acts 1 verse 8. And ye shall be witnesses unto me. Yun ang panawagan sa atin, no? Ang panawagan sa pangkalahatang mananampalataya, maging saksi tayo ni Kristo. Okay? So ang makikita natin dito, may kakulangan na manggagawa, ang gagawin natin, ipanalangin natin na ang Diyos ay magdagdag ng mga manggagawa. Sabi nila, actually, itong panalangin na ito, nakakatakot. Dahil kung ipapanalangin yung magpapastor, ikaw na nanalangin, baka ikaw ang tawagin. Kaya yung iba, ayaw na manalangin. No? Pagpe-pray ako na kinakailangan ng missionary sa Lamitan. Lamitan, Basilan. No? Paano kung ikaw tawagin ng Diyos doon sa Lamitan, Basilan? Di ba? So, yung iba, napapalunok, ayaw manalangin ng manggagawa, baka sila ang tawagin, hindi, mga kapatid. No? Lahat tayo tungkulin natin na manalangin at sundin ang utos ng ating Panginoong Kristo. At lahat tayo magpagamit sa Panginoon dahil lingkod tayo ng Diyos eh. At kung tayo sa ating sphere of influence, whether that is family, whether that is
our community or friends, no? Magpagamit tayo sa Panginoon kung gagamitin tayo ng Diyos upang i-reach out yung mga tao, maipakilala natin sila sa ating Panginoong Kristo. Dahil ang tungkulin naman natin hindi mamilit. Ang tungkulin natin maging saksi. Okay? Hindi natin tungkulin pilipitin yung kamay ng isang tao, okay, para makilala nila ang Diyos. Tungkulin ng Diyos na kausapin sila once na maibahagi natin ang salita ng Diyos sa kanila. So makikita natin anong ginawa ng ating Panginoong Kristo. Una, nakita natin pinagbigay alam niya ang problema sa mga alagad. Pangalawa, pinag-utusan niyang manalangin ang mga alagad. Ang pangatlo, wala na ito sa text natin, makikita niyo sa susunod na chapter, pinahayo niya ang mga kasalukuyan niyang alagad na siya rin niyang manggagawa. Now, anong ibig sabihin nito? Matthew chapter 10. Anong sumunod sa 9? 10. Matthew 10, ito ang makikita natin. Tinawag niya at pinalapit ang kanyang 12 alagad, pagkatapos binigyan niya sila ng kapamahalaan upang magpalabas ng karumal-dumal na espiritu. Binigyan din niya sila ng kapamahalaan magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at lahat ng uri ng karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Ang una ay si Simon na tinatawag ni Pedro, at ang kanyang kapatid na si Andres, si Santiago na anak ni Zebedeo, ang kanyang kapatid na si Juan, sina Felipe, Bartolome at Tomas, at si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo, si Lebeo na tinatawag na Tadeo, si Simon na kabilang sa makabayan, at si Judas na taga-Keriot na nagkanulo sa kanya. Listen carefully, no? Ang context po nito, Matthew, at ang makikita natin, ang Panginoon isinugo niyang kanyang mga alagad upang abutin yung household of Israel, yung mga kapwa Hudyo nila. At dito sa pagsusugo niya sa kanyang mga alagad, binigyan niya sila ng tinatawag nating signs, mga tanda o kapangyarihan para makapagpalabas ng mga masasamang espiritu, makapagpagaling ng lahat ng uri. Sinabi rito, no? Lahat ng uri ng sakit at uri ng karamdaman. Ito yung mga tanda na hinahangad ng mga Hudyo para makita sa isang tao na kiniklaim niya na siya sa Diyos. Kaya binigyan niya ng kapangyarihan yung kanyang mga alagad ng ganito, maging si Judas. Si Judas baligtas? Hindi po. Pero si Judas may kapangyarihan magpagaling, may kapangyarihan bumuhay ng patay, may kapangyarihan, may otoridad na mangaral. Pero hindi siya ligtas. Okay? Yun ang makikita natin sa mga talatang ito. Kasi kabilang siya sa mga isinugo ng ating Panginoong Kristo. And then verse 5, ang 12 ito ay sinugo ni Jesus. Sila inutusan niyang sinasabi, huwag kayong pumunta sa daan ng mga hintil. May priority sila rito. At huwag kayong papasok sa alinman lungsod ng mga taga-Samaria. Sa halip, pumunta kayo sa nawawalang tupa sa sambahayang Israel. Context-wise, Book of Matthew, ang readership nito, mga Hudyo. Okay? Kaya ang binigyan pansin dito, yung sambahayan ng Israel. Pero kapag binasa niyo yung Book of John, di ba sinabi sa Book of John, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan at ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanyang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang readership doon, world. Kaya ang binibigyang emphasis doon, lahat ng sangkatauhan, whether you are Jews or Gentile, na makikita natin. Dito makikita natin, hindi nagbulag-bulagan ang ating Panginoong Kristo. Sinabi niya yung problema sa kanyang mga alagad, at hinamon niya yung kanyang mga alagad dahil konti lang, manalangin pa kayo ng mga ekstrang manggagawa. Okay? Sapagkat maraming aanim, konti ang manggagawa, idalangin nyo na magpadala ang Panginoon ng anihan sa kanyang anihan. And then chapter 10, makikita natin yung mga manggagawa na kasalukuyan, na available, na meron ng ating Panginoong Kristo, yun ang kanyang munang ginamit. O sige, humayo kayo at ganito ang gawin nyo sa sambahayang Israel. Okay? Bumuhay kayo ng patay, magpagaling kayo ng may sakit, anumang uri ng sakit, magpalabas kayo ng masamang espiritu. Of course, mangangaral din sila kasama sa ginagawa nilang yun, yung pangangaral ng kaharian ng Diyos. So ito ang makikita nating ginawa ng Panginoon ng misyon. Unang-una, ang kanyang nakita niyang napakaraming pangangailangang espiritual, maraming tao nangangailangang espiritual. Nakita niya na maraming aanihin. Nakita niya napakarami ang kakulangan ng manggagawa. Pangalawa, ang kanyang naging damdamin. Anong naging damdamin niya? Naging damdamin niya, nahabag siya. Okay? Anong dahilan ng kanyang paghabag? Sapagkat people are in trouble and then they are downcast.
Okay? At makikita natin, para silang mga tupa na walang pastol. Alam niyo ba ibig sabihin ng tupang walang pastol? Ibig sabihin wala kang proteksyon. Walang magpo-provide ng pangangailangan mo. Okay? Walang tutulong sa iyo kapag may karamdaman ka or nasugatan ka. Okay? Yan ang tungkulin ng tupa. Walang mangangalaga sa iyo. So ang hirap ng kalagayan ng isang tupa kasi ang tupa hindi naman niya mapapakain ng kanyang sarili. Maliban lamang yung pastor na magagabay sa kanya, kain lang ng kain yung kahit anong damo kinakain, kung makakain siya ng damo na nakakalason. Kaya yung pastor, ang ginagawa niya, bago pakarin yung mga tupa, checkin muna yung grass bed na tinatawag, checkin muna niya yon. Kung may mga dahon na nakakalason doon, mga damong nakakalason na pwedeng makapahamak dun sa tupa. Kapag naman yung mga tupa nag-away at nagkasugat-sugat sila, okay, gagamutin sila ng pastol. At kapag may pastol, may tupa naman na matigas ang ulo, no, gusto magpunta lagi sa greener grass at nagdadala pa ng ibang mga tupa doon na pwede nilang ikapahamak sapagkat malayo na yung lugar na yun, hindi naabot tanaw ng pastol, pinipilayan niya yung tupa hanggang sa gumaling para matuto. At kapag yung mga tupa naman, dahil minsan, meron silang, anong tawag rito? Meron silang, yung ulo nila, nilalagyan ng mga larvae ng mga langaw, tapos nagkakaroon ng mga uod rito sa ulo, nilalagyan ng langis ng pastol yun. Okay. Lahat ginagawa ng pastol pala doon sa kabutihan ng tupa. Kung wala silang tupa, sino magagabay, sinong tutulong, sino magpoprotekta sa kanila? Napakahirap ang kalagayan nila. Nakita ni Kristo yun. Okay? At yun nga, huling-huli, nakita ni Kristo ang kakulangan ng manggagawa. Ang huling-huli ang kanyang ginawa, of course, pinaalam niya yung problema, inutusan niya ang kanyang manggagawa na manalangin, pangatlo, pinahayo niya. Nawa magkaroon tayo ng ganitong damdamin, no? Katulad ng ating Panginoon. Makita natin yung nakita ng Panginoon, magkaroon tayo ng damdamin, katulad ng damdamin ng Panginoon, at hindi magtatapos doon. Sana may mga gawin tayong hakbang sa ating buhay bilang mga mananampalataya, sapagkat ang Panginoon natin, ang siyang Panginoon ng misyon na nag-uutos sa atin. Manalangin po tayong lahat. Mabaging Diyos naming nasa langit, ikaw na puno, Panginoon, ng pag-ibig sa amin at pangangalaga. Ikaw na nagmamahal sa amin. Ikaw na nakakaalam ng aming mga buhay. Ikaw, Panginoon Diyos, na malapit ang Panginoon namin na malapit nang dumating. Anumang oras, inaantay namin at kami excited sa kanyang pagdating. Panginoon, palalahanan mo kami sa aming mga buhay bilang mga mananampalataya. Kung kami may pagkukulang sa iyo sa pagganap ng aming tungkulin bilang mga alagad mo, bilang mga lingkod mo, upang mamalakaya, upang magbahagi ng iyong kaligtasan, upang makapanghikayat sa katotohanan, upang wag tumahimik na sabihin ang pag-ibig at kaligtasan ni Jesucristo. Panginoon, patawarin mo kami. Tulungan mo kami bilang mga anak mo na mailapat ang mga katotohanan ng aming napakinggan sa aming buhay. Tulungan mo kami na makita ang nakita ng Panginoon. Tulungan mo kami na magkaroon din ng damdamin katulad ng damdamin ng Panginoon. At tulungan mo rin kami na may mga gagawing hakbang once na makita namin ito at magkaroon kami ng kahabagan. Habang tayo lahat ay nakayukot nakapikit and as Kim is playing the piano, well, maybe this morning, some of you need prayer in your life. Hindi ko alam kung paano nangungusap ang Diyos sa buhay mo. Hindi ko alam kung paano ang Diyos kumikilos sa iyo. Ito lamang masasabi ko, no? Tayong lahat ay may Panginoon. At ang Panginoon na yan ay ang Panginoon ng misyon. Dumaan man ang pandemic na ito, dumaan man ang katakot-takot na problema, sa mundong ito, tandaan nyo, hindi pa rin mawawala ang misyon natin. Magpapatuloy at magpapatuloy tayo. Maybe this morning you need some prayer and we will be praying for you. Meron po ba sa umagang ito? Huwag kang mahiya. God bless you, ma'am. Meron pa ba? God bless you, ma'am. Meron pa ba? God bless you, sir. God bless you, ma'am. Salamat sa mga kamay na yan. Meron pa ba? Okay? Tayo po'y manalangin.
Salamat, O Diyos, sa mga kapatid that they need prayers in their life. And I'm praying for them, O God. Ikaw ang kumilos sa kanila. Ikaw ang bumago sa kanila sa higit, Panginoon, na ikaiigi ng kanilang buhay espiritual. Maging malapit na sila sa iyo, Panginoon Diyos. Lahat kami. Salamat sa oras na ito, Panginoon, sa pribilehong makapangaral ng iyong salita sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang umaga po. Tawagin muna natin yung ushers natin. Paul, ikaw muna mag-usher. This, Kuya Rene na. Kuya Rene, total ikaw ang pinakamalapit. Ano yung amoy na yun? Yung pedicure? Ha? Ako may nagpe-pedicure na rito ngayon. Kuya Rene, pray mo na muna. Amen. Okay. Okay. If you're available this afternoon, please do come sa ating pagtitipon muli. Tumayo po tayong lahat at tayo po yung magtatapos na. Okay? Hilingin ko si Brother Monique. Can you close us in prayer, Brad?